Kabanata 381 hanggang Kabanata 390. Kabanata 381. Nagising si Arman na may pakiramdam ng sakit at pagkahilo. Naramdaman niya ang sakit sa mukha kahit sa simpleng paghinga lamang. Ang sakit na iyon ay hindi niya pinahintulutang tumayo, kaya hindi rin siya tumayo. Napansin niya na tahimik ang buong arena at naramdaman niyang iniwan siya. Ngunit bilang pag-iingat, pinalawak niya ang kanyang espiritual na pandama at napansin niyang may isang tao rito. Pinilit niyang umupo at tiningnan ang mga ito. Nang makita niyang hawak ni Sam ang lightning blade sa kanyang mga kamay, tuluyan siyang nabigla at sa kanya naunawaan kung ano ang nangyayari. Kahit na nakuha niya ang lightning blade at hindi siya nakaranas ng espiritual na labanan dahil kay Indra, naunawaan niya pa rin kung paano gumagana ang isang espiritual na labanan. Hindi siya nakaramdam ng kapanatagan at nakaramdam agad ng masamang kutob nang siya'y nakabawi sa sarili. Ngunit bago pa man siya makatawid, lumapit si Philip sa kanyang tabi at tiningnan siya. Sa kasalukuyang kawalang lakas ni Arman, wala siyang banta sa ngayon. Pero hindi pa rin komportable si Philip na lumapit siya kay Sam. Tumayo si Philip sa harap ni Arman at nagsabi, "Hindi ko alam kung bakit pinapanatili ka ni Sam na buhay hanggang ngayon, pero baka dahil siya ay nababagot at naiinis sa lahat ng bagay na bumabalot sa kanya. Maaari kang maging paraan niya para maglabas ng stress. Pero kung kikilos ka ngayon, sa palagay ko hindi ko mapipigilan ang sarili ko na patayin ka. Kaya manatili ka sa pwesto." Tiningnan siya ni Arman ngunit hindi sumagot. Balak niyang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang spatial ring, ngunit nang lumitaw ang item sa kanyang kaliwang kamay, bago pa man niya magamit ito, nakaramdam siya ng matinding tama sa kamay. Parang tinamaan siya ng napakalaking martilyo. Sumigaw siya sa sakit habang hawak ang kanyang braso gamit ang kabilang kamay at tiningnan si Philip na ang paa ay nakapatong sa kanyang braso. "Sabi ko, huwag kang kikilos." Malamig na sinabi ni Philip at tiningnan ang bagay na kinuha ni Arman, ito ay isang bote ng healing pill. Ngunit hindi siya pinalampas ni Philip. Pinataas niya ang densidad ng metal sa kanyang paa at tumindi ang bigat. Naramdaman ni Arman ang matinding sakit. Hawak ni Philip ang bote ng pill sa kamay at tiningnan siya. Mukhang sobrang mataas ang kalidad ng pill na ito, kukunin ko na lang. Pagkatapos lamang noon niya tinanggal ang kanyang paa. Huminga si Arman ng maluwag. Sa unti-unting pagtaas ng bigat sa kanyang braso, pakiramdam niya ay mas mabuti pang putulin ito. Nakrush ang kanyang braso at ang mga buto ay naging pulbos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya kumuha ng anumang healing pills. Ayaw niyang maagaw ito ni Philip. Ilang araw pa lamang ang lumipas at halos wala na siyang ideya kung paano siya makakaligtas. Kung kailangan niyang mabuhay sa natitirang buwan, kailangan niyang pangasiwaan ang kanyang mga supply. Pagkalipas ng 5 minuto, bumuka ang mga mata ni Sam at ang lightning blade sa kanyang kamay ay nagliliwanag din. May ngiting tagumpay si Sam sa mukha. Sanay siya sa espiritual na labanan gamit ang Shadow Sword, noong panahong iyon, nawalan siya ng malay dahil sa presyon. Ngunit ngayon, hindi siya nawalan ng malay at pakiramdam niya ay kasing lakas niya noon, bukod sa bahagyang sakit ng ulo, wala ng pinsala sa katawan. Lubos na nagalak si Sam, dahil hindi lamang niya naagaw ang mental na suporta ni Arman, nakakuha rin siya ng pinagmumula ng impormasyon. Ang sandata na ito ay mula sa mas mataas na mga kaharian, at ipinadala mismo ni Indra. Ginabayan nito si Arman mula pa noong ginugol nila ang oras sa Thunder God Temple. Dapat nitong alam kung bakit sila narito at bakit ang 12 kandidato na maaaring mula sa iba't ibang mundo ay inilagay sa mundong ito ng sabay. Hindi man niya tiningnan si Arman, lubos niya itong hindi pinansin, kinuha niya ang saber at umalis, sinundan siya ni Philip. Ngunit hindi niya nakalimutang ipakita ang kanyang maliit na tagumpay sa harap ni Arman, na halos nagpabaliw sa huli sa lugar. Ang pagkawala ng healing pills ay maliit kumpara sa lightning blade, ngunit ang pagpapakita ni Philip ay parang pagdilaan ng uwak sa sugat. Matapos silang umalis, nanatili si Arman na nakahiga habang iniisip ang kanyang buhay. Nagsimula siyang mag-isip kung paano siya napunta sa mundong ito. Noong nakaraang buhay niya, isa siyang sundalo sa mundong hindi kasing dense ng espiritual na enerhiya tulad dito. Isa siyang sundalo na may malaking tagumpay at na-promote, naging personal na gwardya ng hari. Wala sa kaharian na kabalyero ang makakatalo sa kanya. Nasa rurok siya ng kanyang buhay sa murang edad, nakaligtas sa magulong digmaan, nakamamatay na mga halimaw, at maging sa pinakamalalakas na sundalo ng ibang kaharian habang tinutulungan ang hari na maging emperador sa pamamagitan ng pananakop ng mas maraming lupa. Ngunit dahil sa araw-araw na mataas ang adrenaline at puno ng tagumpay, nawala sa kanya ang isang mahalagang bagay, ang talino at taktika na mayroon siya noong siya'y ordinaryong sundalo pa lamang. Noong panahong iyon, bilang sundalo, gusto niyang magkaroon ng pagkakataon at kailangan niyang makipaglaban para makuha ito mula sa iba pang sundalo. Noon, siya ay mapanlikha, maingat, at ambisyoso.
Pagkatapos maabot ang rurok ng kanyang buhay, nawala ang lahat ng iyon. Sa lahat ng gantimpala na nakuha niya, ang kanyang ambisyon ay naging kayabangan at ang kanyang talino ay naging kapalaluan. Ang mga pagbabagong ito ay naging dahilan kung bakit hindi niya nalampasan ang politika ng imperyo at namatay siya bago niya naunawaan kung ano ang mali. Marami siyang panghihinayang noong siya'y namatay, gusto niyang maging pinakamahusay na mandirigma sa mundo, ngunit namatay siya bago niya ito maabot. Sa kanyang huling hininga, iniisip niya ang mga nagbago at naisip kung gaano siya katawa-tawa, wala siyang plano para makakuha ng mas mataas na kapangyarihan, gusto lamang niyang magkaroon ng higit na lakas at makipaglaban para makamit ang gusto niya. Ngunit ang mga tao ay hindi ganoon ang iniisip, tinawag lamang siyang taong gaaman sa kapangyarihan, at iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Sa kanyang huling hininga, biglang naisip niya na walang kahulugan ang lakas kung wala siyang awtoridad. Maaari niyang talunin ang hari ng 10 beses, ngunit pinatay pa rin siya dahil naramdaman ng hari na banta siya. Isang naiisip lamang niya, kung magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon, makakamtan niya ang lakas at gagamitin ito para makamit ang awtoridad. Lubos siyang nagalak nang dumating ang pagkakataon agad-agad, lumitaw si Indra sa harap niya at ipinadala siya sa mundong ito. Lubos siyang nabigla at nasorpresa, ngunit sabay na nagalak nang malaman niyang bahagi siya ng isang malaking organisasyon at ang pangunahing layunin niya sa mundong ito ay maging pinuno ng organisasyong iyon, at masasabi na kalahati nito ay nakamit na niya. Bukod kay Arthur, siya ang pinakapaboritong kandidato upang maging susunod na pinuno. Nagdevelop siya at nakapasok sa unang palasyo ng pamana, at ang una ay pamana ni Indra, hindi niya alam kung bakit binigyan siya ni Indra, isang Diyos sa lahat, ng pagkakataong ito. Ngunit hindi siya nag-alala, nagustuhan niya ang pagkakataon at ang oportunidad pati na rin ang mga benepisyo mula sa palasyo ng pamana. Ngunit hinikayat siya ng Saber Spirit na kunin ang Thunder Prison at nagulo ang lahat. Ang pinakamatinding pagsisisi niya ay ang pakikipag-ugnayan kay Sam. Si Sam ay laban sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang tanging pinaniniwalaan niya ay awtoridad. Ngunit hindi man lang binigyan ni Sam ng pansin iyon. Nilalabanan ni Sam ang pinakamakapangyarihang mga tao, kahit makamit ni Iron Man ang awtoridad at maging pinuno ng Thunder God Temple, hindi siya maglakas loob na maglakad mag-isa sa faction ng hayop. Ngunit si Sam bilang Grand Realm Cultivator ay hindi lamang nagawa iyon, tinapik niya ang faction ng hayop. Doon niya naisip na talagang nasira ang lahat. Hindi siya dapat naging ganito kagahaman. Sa buong panahong iyon, dahil pinili siya ng isang Diyos, naramdaman niya na siya ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit si Sam ang nagpakita sa kanya ng realidad. Napagtanto niya na halos nagkamali siya ulit. Habang dumadaan ang mga pag-iisip na ito sa kanyang isipan, natulog na siya nang hindi man lang nagpapagaling. Samantala, si Sam na bumalik sa kanyang lugar ay hindi ininterrogate ang Saber. Dahil ngayon, ang susunod na malaking problema na maaaring mauna sa lahat ng kanyang problema ay dahil naabot niya ang rurok ng kanyang cultivation realm at kumikilos ang kanyang espiritual na enerhiya. Matagal na siyang nasa rurok ng Grand Realm at dahil sa dami ng nangyayari, nakalimutan niyang hanapin ang hayop para sa susunod na breakthrough. Nakakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, bumisita siya kay Zeke at nagtanong. Kailangan kong pumunta sa Central Continent. May paraan ba? Lubos na nabigla si Zeke. Huminahon siya at nagsabi. Ang Central Continent ang pinakamapanganib na lugar na pasukin. Kung maaari, bakit mo gustong pumunta doon? Kabanata 382. Hindi alam ni Sam kung sasagutin niya ang tanong, pero isinasaalang-alang ang katotohanan na ang Space Gate Association ay may kakayahang maglakbay sa malalayong lugar, maaari niyang gamitin ang tulong na iyon. Kailangan kong makahanap ng isang hayop. Hayop. Naghahanap ako ng hayop na kasama, na may bihirang bloodline. Mas maganda kung ang hayop ay may natatanging kakayahan. Tahimik si Zeke, hindi niya alam kung bakit kailangan ito ni Sam, pero ramdam niya, kakaiba ito. Kailangan mo ba ito agad? Oo. Gusto ni Zeke na itanong kung bakit, pero hindi niya nagawa. Alam niya ang kanyang hangganan. Mayroon siyang impormasyon, ngunit hindi ito mabuti. Nagatubili siya bago ipaliwanag. Maging tapat ako sa iyo, sa aking palagay, hindi magandang ideya na pumunta ka sa Central Continent sa ngayon. Mas mabuting huwag ka munang pumunta doon hanggang maging pre-transcendent level cultivator ka. Tungkol sa mga hayop na hinahanap mo, napakahirap silang makuha. Sa Central Continent, ang mga hayop na madaling makita sa Outer Boundaries ay karaniwang hayop lamang, matatagpuan sa kahit anong imperyo. Ang mga hayop na may bihirang bloodline ay hindi nag-iisa, sila ay namumuhay sa mga tribo na pinamumunuan ng mga hayop sa Consummate Realm, level -9. Sila ay may katalinuhan na katumbas ng tao at nakalikha ng lipunan para sa kanilang sarili. Walang paraan para nakawin mo ang isang hayop.
Kapag nalaman nila na may gumawa ng ganoong bagay, maaaring magsimula ito ng digmaan sa pagitan ng tao at hayop. Hindi agad sumagot si Sam. Labis siyang naguguluhan. Mayroon na siyang sapat na kaaway, at kung makikita siya sa Central Continent, magiging tuwa ang mga major powers. Patayin siya sa unang pagkakataon. Ngunit hindi siya pwedeng manatili sa Grand Realm ng matagal. Kailangan niyang makahanap ng hayop upang makagawa ng kontrata. Tama ang sinabi ni Zeke, kailangan niya ng ibang paraan. Ayaw niyang masayang ang pagkakataon at makipagkontrata sa hayop na may pangkaraniwang bloodline. Ang kanyang mga hayop ay nasa pinakamataas na antas, pinakamahusay sa mundo, at mahirap makahanap ng kapareha kahit sa upper realms. Ayaw niyang mawalan ng pagkakataon. Lumabas si Sam na medyo nadismaya at si Zeke rin ay nag-iisip kung paano makahanap ng solusyon para kay Sam. Ngunit ang hindi nila alam, may isang tao na desperadong nais mapasaya si Sam at maaaring maresolba ang kanyang problema, si Sai. Pagkatapos ng pulong tungkol sa mga parke at partnership, abala si Sai. Pagkatapos ng gulo ni Sam sa Beast Faction, kailangan niyang ayusin ang gulo. Pero ang Old One ay nagdulot ng gulo, kaya mas kailangan niyang makialam. Pagkatapos ng digmaan, sinusubukan niyang ayusin ang faction. Ngunit matapos ang pulong, may panibagong gulo sa buong faction, tungkol sa mga parke. Ipinakalat ng Professional Tower sa Beast Faction ang balita upang guluhin si Sai. Simple ang dahilan, sila ay Gaaman. Ayaw nilang bitawan ang 6 na imperyo sa ilalim ng Beast Faction. Ayaw nilang mawala ng malaking negosyo. Kaya gusto nilang gamitin ang opinyon ng ibang elders at grand elders upang pilitin siyang sumang-ayon. Nagkakaroon ng sakit ng ulo si Sai. Hindi natututo ang mga ito. Naiintindihan niya na baka alam na ni Sam ang lahat tungkol sa ninakaw na plano at hindi siya mananatili ng walang gawin. Tanging isang senaryo lang ang posible, naghihintay siya ng pagkakataon. Gusto ni Sai na ipaalam agad kay Sam, kung hindi pa niya alam. Dahil sa sinabi ni Sam, polalawakan niya ang negosyo sa ibang imperyo, kaya malalaman din niya agad o huliman. Gusto lang ni Sai na hiwalayan ang kanyang sarili sa buong endeavor. Isa pang dahilan kung bakit kailangan niyang makipagkita kay Sam ay upang humiling. Gusto niyang humiling kay Sam na patawarin ang Beast Faction kapag naghihiganti siya kay Shravan. Kailangan niyang maglagay ng malinaw na linya sa pagitan nila. Sa sandaling ito, nasa kama pa rin si Shravan. Marami na siyang natanggap na pinsala mula sa araw na iyon. Binomba siya ng mga missile, at huminga ng maraming poisonous gas. Ang lason ay pwedeng pumatay sa nascent at pre-transcendent kung malanghap, kahit anesthetic ito. Bilang consummate realm cultivator, sinusubukan ng katawan niya na labanan ang lason, ngunit ang epekto ng light beam attack ay hindi basta-basta. Bukod sa buta sa dibdib, ang natitirang katawan ay parang inihaw na karne na may herbs. Hindi pa siya nagigising hanggang ngayon. Bagamat ayaw ni Sai makialam, hindi niya pwedeng pabayaan si Shravan na mamatay. Asset si Shravan ng Beast Faction, at kailangan protektahan ng head ng faction ang kanilang assets. Kung hindi man umabot sa punto na nakaturo ang espada ni Sam sa kanilang leeg, gagawin niya ang lahat para iligtas si Shravan. Ngunit sa araw na iyon, kailangan niyang siguraduhin na hindi papatayin ni Sam ang faction at walang collateral damage. Kaya kailangan niyang bumisita sa lungsod ni Sam, ngunit dahil sa partnership breakout, hindi siya papayagang gamitin ng Thunder God Temple ang Space Gates. Dahil sigurado silang hindi alam ni Sam ang tungkol sa parke. Ayaw nilang sirain ni Sai ang plano. Kaya pumunta si Sai sa Space Gate Association. Pumunta siya doon dahil konektado ito sa lahat ng major power sa pamamagitan ng Space Gates. Alam niya na maaaring may paraan para ipadala siya doon. Ngunit hindi siya inaasahan na tatanggihan. Dahil hindi pwede silang magpadala sa kanya sa gate kung hindi siya Space Element user. May paraan ng Space Gate Association para makapasok sa lahat ng Space Gates, pero pwede lamang sa Space Element users. Hindi pwede ang ordinaryong tao. Nadismaya si Sai at bumalik. Ngunit hindi niya alam, mabilis na nakarating ang balita sa lungsod ni Sam. Ang Space Gate Association ay sumusubok mapasaya si Sam doon at siguradong hindi nila palalagpasin ang pagkakataon na ipaalam na may consummate realm cultivator na naghahanap ng paraan makipagkita kay Sam. Kasama na ang away nila sa Beast Faction, siguradong hindi ito magandang intensyon. Nagbigay si Zeke ng impormasyon kay Sam, at siya ay napaisip. Hindi alam ni Sam kung ano ang gusto ni Sai mula sa kanya. Nagpasalamat siya kay Zeke at pinakawalan. Hindi alam ni Sam, ang sagot sa tanong na iyon ay darating sa kanya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pumunta si Sai kay Sanjay. Bihira ng buhay si Sanjay sa katapusan ng laban. Naabala si Sam sa adrenaline rush at hindi naisip na gamitin ang kanyang poison. Kahit kaunting Hydra Venom ang nakapasok sa katawan ni Sanjay noong siya ay nasugatan, siguradong mamamatay siya.
Ngunit mula noon, hindi na siya naging katulad ng dati. Hindi siya nagising sa loob ng 2 buwan. Halos sabay sa pagkakoma ni Sam, ngunit magkaibang dahilan. Hindi pa rin lumabas si Sanjay sa kanyang silid. Lubos siyang wasak sa loob. Noong una, nasa tuktok siya ng mundo kumpara sa mga tao sa parehong antas. Nang-ahas siyang sabihin na walang kabataan sa major power ang makakakompetensya sa kanya. May tiyak na antas ng kahalagahan sa kanya sa Beast Faction na hindi nakukuha ng ibang heirs ng major power. Hindi siya nakikilahok sa anumang kompetisyon dahil hindi niya kailangan ng approval o oportunidad. Sinubukan niyang hilahin si Sam sa Beast Faction upang makahanap ng kompetisyon, ngunit ang nangyari, tinalo siya ng kanyang matagal ng pinsan. Ngayon, may anino sa kanyang isip at nanginginig pa siya kapag hinahawakan ang kanyang chain sickles. Nakalimutan ng paglago, wala nang pagnanais na lumaban si Sanjay. Ang pinsala ay napakabigat, ngayon ay wala na siyang lakas bilang peak stage Grand Realm Cultivator. Kabanata 383. Si Sanjay ay kasalukuyang natutulog sa kanyang kama, ngunit walang bakas ng kapayapaan sa kanyang mukha. Labis siyang nagpapawis at tila nasa masamang panaginip. Sa loob ng ilang segundo, bigla siyang nagising at nawala ng kontrol ang kanyang espiritual na enerhiya, nabasag ang kama at nagyelo ang paligid. Dumabog si Sai sa pinto sa eksaktong sandali na iyon. Pumasok ka. Nagpakatino si Sanjay at sinimulang ayusin ang gulo. Nang pumasok si Sai, hindi siya nagulat sa nakita. Dahil, ito ay karaniwan na sa loob ng ilang panahon. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Pareho pa rin. Tugon ni Sanjay, tuyo at walang enerhiya. Gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Tumigil si Sanjay sa ginagawa at tumingin kay Sai. Hindi ko kaya sa ngayon. Nawawala na rin ang kontrol ko sa aking espiritual na enerhiya. Hindi mo kailangang lumaban. Nag-isip sandali si Sanjay at nagtanong, ano iyon? Gusto kong pumunta ka sa lungsod ni Sam. Nagulat si Sanjay, pagkakarinig ng pangalan, nanginginig na ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung bakit, pero ang pangalan lang ay naging sumpa sa kanya. Labis siyang nagpapawis at halos manginig. Hindi tinulungan ni Sai si Sanjay na makawala sa kondisyon, umaasa siya na kaya nitong gawin ito sa sarili. Dahil ito marahil ang pinakamalaking hadlang ni Sanjay sa buhay. Simula ng kanyang kapanganakan, labis ang kasiyahan nila dahil may heavenly phenomenon noong araw na iyon. Naniniwala silang magiging dakilang beast warrior siya. Paggising niya, siya lang ang nakakuha ng pahintulot mula sa isang Frost Flood Dragon. Kahit sa nakaraang henerasyon, may ugnayan sila sa Flood Dragon tribe at marami pang Flood Dragons roon. Maraming malalakas na mandirigma ang sinubukang makuha ang pahintulot, ngunit walang nagtagumpay. Si Sanjay lang ang nakakuha ng pahintulot at nakuha ang isang Flood Dragon Cub bilang kanyang beast companion. Mula noon, winasak niya ang mga record. Siya ang pinakamahusay na disipulo matapos ang isang tao na halos winasak ang Beast Faction. Labis ang kasiyahan ng mga nakatataas, ngunit ngayon, itinuturing siyang pabigat. Isang laban lang ang nagbago ng kanyang posisyon mula sa tuktok ng mundo hanggang sa kailaliman. Iniwan ni Sam ang isang anino sa isip at puso ni Sanjay. Kung malalampasan ni Sanjay ang anino, magkakaroon siya ng bagong buhay, kung hindi, mananatili siyang ganito magpakailanman. Tiningnan ni Sai si Sanjay hanggang sa kumalma siya at nagtanong. Bakit mo ako pinapunta doon? Kailangan mong makipagkasundo kay Sam. Bakit siya makikipagkasundo sa akin? Patay na ako bago pa man ako makapagsalita sa kanya. Kahit ang mga kaibigan at tauhan niya ay pwede akong patayin. Kaya nga pinapunta kita, para maging sakripisyo ko. Hindi, para ipakita ang aming sinseridad. Kailangan kong ipakita na wala kaming galit at tapat kami sa pakikipagtulungan. Maaaring mahina ka ngayon, pero sa kanyang pananaw, pareho ka pa rin ng autoridad bilang hinaharap na heir sa Beast Faction. Kung pwede, pupunta ako doon mismo, pero may ilang problema na lumitaw. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon tungkol sa partnership at kanyang kasalukuyang posisyon. Pagkatapos ipaliwanag, sinabi niya, kaya kailangan nating ipakita na hindi kami sangkot sa anumang ito. Maaaring hindi nag-iisa si Sam, at kung haharapin siya, hindi niya magagawa ang anumang laban sa lahat ng powers, pero ang unang power na kumilos laban sa kanya ay tiyak na magdaranas ng kaparusahan. Ang pinakamasama, hindi rin natin magagawa anumang hakbang kapag siya ay nasa lungsod ni Sam. Sa katunayan, mas makabubuti sa balanse ng powers kung siya ay mawawala. Gusto ko man o hindi, ito ang pinakadirekta at akmang opsyon. Ngunit imposible ang pagtanggal, kaya lumalago siya. Mas mainam na maglagay ng hangganan bago siya lumago at makipaghiganti. Maghanda ka, wala akong ibang opsyon. Matapos ang mahabang paliwanag, umalis siya. Si Sanjay ay nakaupo pa rin sa kanyang upuan na may kalituhan sa isip. Ayaw niyang pumunta sa lungsod ni Sam.
Kung pwede, ayaw niyang marinig ang pangalan ni Sam sa buong buhay niya. Ngunit pinipilit siya ng sitwasyon na harapin ang kanyang pinakamasamang takot. Bumalik si Sai sa Space Date Association upang kunin ang kailangan niya, ang Coordinates Token. Ito ang parehong token na ginamit ni Sam upang bisitahin ang Beast Faction. Ginagamit ito sa one-way space dates upang makarating sa tiyak na lugar. Ang Space Date Association lang ang makapagbibigay ng mga token at ng returning scrolls na ginamit ni Sanjay noon. Akala ni Sai na magiging maayos ang proseso, ngunit nagulat siya sa isang hadlang. Lumapit sa kanya si Stephen, matanda sa Space Date Association, at nagtanong. Maaari bang malaman kung bakit mo nais makipagkita kay Sam? Nagkunot noo si Sai at sinabi, bakit mo ito pakialaman? Ayaw naming mag-risk. Narinig din namin kung ano ang kaya ni Sam, at hindi namin gustong maging kaaway siya ngayon. Natatakot kami na baka malaman niya na kami ang nag-ayos ng transportasyon para sa mga kabataan ng major powers noon. Ayaw namin ng kanyang paghihiganti. Tahimik si Sai, talagang nabigla. Hindi niya inaasahan na kahit ang Space Date Association ay natatakot kay Sam. Ngunit hindi niya alam, sinusubukan lang ni Stephen na makakuha ng impormasyon. Gusto lang niyang gamitin ito bilang pabor kay Sam. Walang paraan para pigilan si Sai kung gusto talaga niya ang token. Sinusubukan lang niya ang kapalaran. Dahil walang kaalaman, sinabi ni Sai ang katotohanan ng walang itinatago. Nagulat si Stephen at mabilis ang isip niya. Dahil kamakailan lang, nakuha niya ang balita mula kay Zeke na naghahanap si Sam ng hayop na may bihirang bloodline, at ngayon nais makipagkasundo sa kanya ang Beast Faction. Ito ang pinakamasayang pagkakataon. Ngunit hindi niya agad ibinahagi ang impormasyon. Gusto niyang gamitin ito sa pinakamainam na paraan. Pagkatapos tanggapin ang order ng token mula kay Sai, pinaponte niya ito at naglakbay agad sa Western Continent. Nakipagkita siya kay Sam at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang paraan. Narinig ko na naghahanap ka ng hayop na may bihirang bloodline. Sa tingin ko, natagpuan ko ang paraan para maresolba ito. Talaga, interesado si Sam. Oo. Naghahanap si Sai ng paraan upang makipagkasundo sa iyo. Gusto lang niyang maglagay ng linya sa pagitan ng iyong paghihiganti kay Sraven at sa Beast Faction. Ang Beast Faction ay may kakayahang lutisin ang problema mo dahil may koneksyon sila sa Beast Tribe sa Central Continent. Karamihan ng mga hayop nila ay galing sa mga tribes na iyon, lalo na ang sa core members. Kaya, madali nilang maresolba ang iyong problema. May naisip na akong solusyon. Ikwento mo. Bagamat wala kaming paraan para dalhin si Sai nang hindi dumadaan sa space dates ng Thunder God Temple, may paraan kaming ipadala ang sinumang nasa ilalim ng nascent stage. Kung gusto mo, maaari kong siguraduhin na malalaman ng Beast Faction ang iyong pangangailangan, at gagamitin nila ang kanilang elite juniors upang ipadala ang hayop sa iyo. Maaari ka ring magtakda ng ilang demand tungkol sa gusto mo mula sa Beast Faction kung handa kang makipagkasundo. Pwede mong gamitin ang hayop bilang paraan para makipagnegosasyon sa kanila. Tiningnan ni Sam si Stephen para suriin kung naglalaro ito ng panlilinlang. Mukhang posible ang sinabi niya. Ngunit may kaunting pagdududa pa rin si Sam. Dahil hindi siya natatakot sa sino man na pumasok sa lungsod, gusto niyang subukan. Sige, subukan natin. Babayaran ko ang utang na loob. Baka gusto mo ng ilan sa aking produkto. Hindi na kailangan. Maliit na pabor lang ito. Dinala mo sa amin ang malaking negosyo, hindi mo kailangang bayaran. Pagkatapos umalis sa lungsod ni Sam, agad na nagtungo si Stephen sa Beast Faction. Hindi siya huminto kahit sandali para magpahinga. Nakipagkita siya kay Sai at sinabi, may bagong impormasyon ako na baka magustuhan mo. Naghahanap si Sam ng hayop na may bihirang bloodline, at tila mas gusto niya ang hayop na gumagamit ng elemental energy na iba sa mayroon na siya. Nakuha ko ito mula sa Space Date Inspector sa Western Continent. Sa tingin ko, magkakaroon ka ng pagkakataon makipag-usap sa kanya kung maibibigay mo ang gusto niya. Kabanata 384. Nagulat si Sai. Hindi niya inaasahan na kailangan ni Sam ng isang hayop. Naramdaman niya na ito ang kanyang pagkakataon. Pwede niya itong gamitin bilang pabango upang makipag-usap kay Sam. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sigurado kung makikipag-usap si Sam kay Sanjay kahit pa ipadala siya doon. Maaaring mapatay si Sanjay bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon. Mukhang seryoso ang kanilang alitan sa Beast Faction. Lumabas si Sai sa kanyang iniisip at sinabi, salamat sa impormasyon. May paraan ba para masiklian ko ito? Nag-isip sandali si Stephen kung gagamitin ba niya ang sitwasyon para sa sariling pakinabang, at pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya. Wala akong kailangan. Sana lang maniwala ka sa amin. Malaki ang pressure sa association dahil sa insidente ng Old One. Iyon lang ang maaari kong hilingin. Tumayo siya at umalis agad.
Napagpasyahan niyang mas mabuti kung hindi niya susubukan pang samantalahin ang Beast faction. Mas mainam na magkaroon ng maayos na relasyon sa kanila. Ang major powers ay magugulat kapag nalaman nila ang plano ni Sam, at mataas ang posibilidad na ibato nila ang galit sa Spacegate Association. Magiging plus point kung may isang major power na mananatiling neutral. Bago umalis, ibinigay ni Stephen kay Sai ang coordinates token at ang returning scroll. Agad kinuha ni Sai ang mga ito at masigasig na lumabas. Una, ibinigay niya ito kay Sanjay at pagkatapos ay nagtungo sa Space Gates upang pumunta sa Central Continent. Eksakto ang sinabi ni Stephen kay Sam. Maraming Beast Tribes na may koneksyon si Sai, at may personal na ugnayan siya sa kanila bukod sa koneksyon na nakuha niya sa pamamagitan ng faction. Madalas niyang kinakaharap ang mga ito at madalas niyang dinadala ang mga batang prodigy ng faction upang makipagkita sa kanila at makakuha ng Beast Companions. Madali para sa kanya ang gawain. Ngunit nalito siya nang makarating sa Central Continent. Nag-aalangan siya kung aling hayop ang kukunin at naalala ang sinabi ni Stephen. Kailangan niya ng hayop na may element na wala kay Sam. Nagsimulang alalahanin ni Sai ang impormasyon tungkol sa mga elementong ginagamit ni Sam, at nagulat siya. Kadalasan, ang ginagamit ni Sam ay fire at wind, bukod dito, kaya rin niya gamitin ang light element, at ayon sa impormasyon, kaya rin niyang gamitin ang water element. Bukod pa rito, nakita siya ng grupo na gumagamit ng dark element habang huli ang espiritong isinapuso sa kanyang balabal. Kaya pala, gumagamit si Sam ng 5 elemento. Sa lahat ng ito, masyadong nakatuon ang mga major powers at ang mga leader sa kakayahan ni Sam at sa kanyang tagumpay na hindi nila napansin ang tungkol sa elementong ginagamit niya at sa cultivation technique na kanyang pinapanday. Ngayon, naisip niya ito, nagtataka siya kung bakit kailangan ni Sam ng hayop, at lalo na, bakit kailangan ng hayop na may elementong hindi ginagamit ni Sam. Lubos siyang naguluhan at nagtataka. Nagulat din siya na hindi pinansin ng mga leader at grand elders ng maraming major powers ang napakahalagang impormasyon na ito. Paano nagagamit ni Sam ang napakaraming elemento? Pakiramdam niya kailangan niyang magsagawa ng masusing pagsusuri. Ngunit sa ngayon, kailangan pa rin niyang tapusin ang kanyang misyon. Nais niyang makakuha si Sam ng hayop na maging simbolo ng karangalan. Hayop na hindi basta makukuha ng ordinaryong tao. Isang bagay na si Sai lang ang makakakuha. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya siyang gamitin ang isa sa kanyang matagal ng koneksyon at nagsimulang maglakbay. Pumunta siya sa isa sa mga mapanganib na lugar na natuklasan sa Central Continent, ang Tempest Valley. Isang lambak na may kidlat sa buong taon. Wala, kahit isang consummate realm cultivator, ang makakalapit dito. Kahit ang ulo ng Thunder God Temple, na gumagamit ng lightning element, ay matatakot sa konsentrasyon ng kidlat sa gitna ng lambak. Ang pinakamahalagang problema ay ang kulay ng kidlat, silvery white, halos puti. Ang intensity ng kidlat ay mas malakas kaysa sa purple at blue lightning na nakita nila dati. Natuklasan ng major powers ang lugar na ito dahil sa atensyon na nakukuha ng kidlat, at ilan sa kanila ay nagpadala ng mga tao para imbestigahan. Ang Thunder God Temple ay nagpadala ng karamihan sa kanilang tao roon at iyon ang major power na nawala ng maraming tao doon. Natuklasan ito noong bata pa ang kasalukuyang mga leader at marami sa kanila ang pumasok sa lambak noon. Si Sai ay isa sa kanila, at isa siya sa 2 nakaligtas sa gitna ng lambak. Maraming tao ang mag-iisip na siya ay isang dakilang mandirigma, ngunit hindi. Dinala siya roon. Dinala ng isa sa pinakamalakas na tao na nakilala niya, ang ama ni Sam. Ang koneksyon na ginagamit niya ngayon ay pagmamay-ari rin ng ama ni Sam. Ang ama ni Sam ay gumagamit ng lightning element na hindi alam ng mundo hanggang ipakita niya ang kanyang galit sa Beast faction. Bago iyon, gumagamit lang siya ng espada at ng Fanged Wolf bilang kanyang pet, isa sa pinakamalakas na bloodline sa planeta. Akala ng lahat na ito ang kanyang contracted beast bilang Beast Warrior. Ngunit alam lang ni Sai na hindi ito totoo. Ang lobo ay pet lang, ang totoong contracted beast ay iba. Hindi niya ipinakita ang kanyang beast noong huling araw ng kanyang buhay. Naramdaman ni Sai ang pagkalabo ng kanyang paningin. Pinashake niya ang ulo, tinanggal ang isip at naglakad papasok ng lambak. Kinuha niya ang ilang puting hibla ng buhok at hindi siya tinamaan ng kidlat. Nagpatuloy siya ng walang hadlang. Ngunit bago siya makarating sa gitna ng lambak, isang matandang boses ang huminto sa kanya. Bakit ka nandito, bata? Naalala ko bang sinabi ko na hindi welcome ang tao mula sa iyong faction dito? Parang hindi mo seryosohin o akala mo hindi ko tutuperin ang sinabi ko. Nanginginig si Sai sa aura na nanggagaling sa gitna, nakikita niya ang dim na silhouette ng hayop sa gitna ng makakapal na kidlat. Tama, ang hayop ang nakikipag-usap. Ngunit hindi lahat ng hayop sa consummate realm ay nakakapagsalita.
Ayon kay Sai, ang nilalang sa gitna ng kidlat ay ang pinakamalakas sa planeta at lampas sa consummate realm ang kanyang cultivation. May nais akong itanong, sagot ni Sai ng maingat. Humuni ang matandang boses. Wala akong gustong kausapin, pati ang sinuman sa faction. Huwag mo akong galitin. Mas mabuti pang umalis ka ngayon o wawasakin ko ang faction mo. Huminga ng malalim si Sai. Ayaw makinig ng kausap sa kanya, kaya kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang ilang recording crystals at ipinakita ang mga video. Bakit hindi ka gumagalaw? Pinutol ng matandang boses ang sarili nang makita ang unang clip. Ito ang video ni Sam at ng kanyang mga laban. Marami sa mga ito ang laban niya sa dating Orion, kasama na ang laban kay Sanjay sa Beast Faction. Naghintay si Sai hanggang matapos ang mga video at sinabi. Ang kanyang anak. Ano ang pangalan niya? Saan siya nakatira? Ilang taon na siya? Tanong ng matandang boses, parang nawawalang kamag-anak. Umupo si Sai sa lupa at ipinaliwanag ang lahat ng alam niya tungkol kay Sam. Parang lolo o lola ang hayop habang naririnig ang lahat tungkol kay Sam at ipinapakita ang iba't ibang emosyon, galit sa tuwing nalaman niyang sinupil si Sam, tuwa sa tuwing nakita niyang natalo ni Sam ang kanyang mga kapir, pagmamalaki sa tuwing nalaman niyang napatay ni Sam ang Old One at halos napatay si Shravan. Galit siya nang marinig ang banta sa kanya mula sa major powers at labis na tuwa nang malaman na binalik ni Sam ang banta laban sa kanila. Ang pinakamaganda, nang marinig niya na winasak ni Sam ang Beast Faction, higit na damdamin ang ipinakita ng hayop para kay Sam kaysa sa sinumang tao sa planeta. Dumating si Sam sa mundong ito ng mag-isa at maliban sa mga hayop at sa kanyang tatlong kaibigan, wala nang ibang nagpakita ng anumang pagmamahal o pag-aaruga, kahit ang mga tauhan, respeto lang ang ipinapakita. Naramdaman ni Sai na matutuwa si Sam kung malalaman niyang may nagpakita ng pagmamahal ng pamilya para sa kanya. Kabanata 385. Ipinaliwanag ni Sai ang lahat ng alam niya tungkol kay Sam at sa kanyang mga nagawa. Hindi siya pinigilan ng matandang hayop at maingat itong nakinig. Unti-unting lumambot ang boses nito. Nandito ka lang ba para ipakita ito sa akin? Tanong ng hayop kay Sai pagkatapos ng kwento. Hindi. Nandito ako dahil may kailangan si Sam. Gusto kong ailatag ang hangganan sa kanyang paghihiganti kay Shravan at sa faction. Sa palagay ko, hindi namin kakayanin ang kanyang paghihiganti kahit may konting pinsala lang. Gusto kong magkaroon ng pagkakataon na makausap siya. Narinig ko na kailangan niya ng hayop na maging kasama niya at partikular na hayop na may elementong hindi niya magagamit. Kaya nandito ako. Kaya nandito ka lang para iligtas ang sarili mo. Maaaring ganun nga. Tahimik ang hayop. Sa totoo lang, ayaw nitong tulungan ang Beast Faction. Pero kung para kay Sam ang hayop, hindi nito maaaring tanggihan. Tutulungan kita, sa isang kondisyon. Kailangan mong dalhin si Sam dito para makilala niya ako. Hindi ko maipapangako iyon, hindi siya maniniwala sa akin. Para sa kanya, lahat ng major powers ay kaaway niya. Hindi ko iniintindi, problema mo iyon. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pagkatapos nito, lumabas mula sa makapal na kidlat ang maliit na silhwete at ipinakita ang sarili, isang lobo na may puting balahibo at asul na mga mata, na may marilag na aura. Kahit maliit ito noong lumabas sa kidlat, sukat nito ay 10 beses ng normal na lobo. Direktang inapoko siya sa henerasyong ito. Kasabay ng lakas, nasa peak siya ng level -5 at naghihintay ng breakthrough sa level -6. Magkakapantay ang kanilang lakas at sa tingin ko, magkasundo sila. Tumingin si Sai sa lobo at inilagay ang isang beast pouch sa harap nito. Lumiko ang lobo at nagpalitan ng ilang ulol sa matandang hayop. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok ang lobo sa beast pouch at nawala. Kung may mangyari kay Sam, huwag mo akong sisihin. Humingi ng pangako ang kanyang ama mula sa aming tribo na hindi gagawin ang anuman sa Beast Faction. Natatakot siya na masisira ang pamana ng kanyang mga ninuno, iyon lang ang dahilan kung bakit hindi namin ginawa kahit patay na siya. Galit pa rin ang anak ko, at baka patayin kanya kung narito siya. Kung masaktan man kahit isang hibla ng buhok ni Sam, pakakawalan ko ang anak ko. Gusto kong makita kung hanggang saan na ang sangkatauhan sa planetang ito. May marinig na maliit na ungol at bago pa niya namalayan, nasa labas na siya ng lambak. Nahulog at natamba siya sa bato. Nanginginig ang buong katawan ni Sai sa ipinakitang lakas. Ang maliit na ungol na iyon ay naglabas ng purong puwersa ng spiritual energy na kayang itapon ng isang consummate realm cultivator tulad niya mula sa lambak na ilang kilometro ang haba. Nagbangon si Sai at naglakad palayo. Huling tiningnan niya ang lambak bago umalis. Nakabalik siya sa Beast Faction bago sumapit ang gabi. Kinabukasan, humawak si Sanjay ng Beast Pouch at Coordinates Token at pumasok sa one-way space gate. Pinagmamasdan siya ni Sai habang huminga ng malalim bago i-activate ang formation.
Walang nakakaalam sa Beast Faction tungkol sa paglalakbay na ito. Kaya ginawa ni Sai ang lahat ng hakbang, tulad ng pagbisita sa Space Gate Association, ng mag-isa. Kung malalaman ito ng Grand Elder at Elders, hindi magiging maganda ang sitwasyon. Pumikit si Sanjay at naglakbay sa pamamagitan ng Space Gate. Pagbukas niya ng mga mata, nais niyang magsuka. Dahil sa kawalan ng kontrol sa spiritual energy, hindi niya ganap na natatagal ang epekto ng Space Gate. Sinubukan niyang labanan ito ngunit nabigo. Matapos magsuka hanggang sa laman lamang ng tiyan ang natira, tumingin siya pataas at nakita na malapit na siya sa city gates, mga 2 minutong lakad lang kahit para sa normal na tao. Naglakad siya patungo sa lungsod at pumasok ng walang problema. Nasa normal na operasyon ang lungsod. Pagpasok niya sa lungsod, naglakad siya patungo sa pinakamataas na gusali. Doon siya hinarang, tiniyak ng receptionist na walang makakapasok ng madali. Tinawag niya si Philip at ipinaalam na may taong nagngangalang Sanjay na gustong makausap si Sam. Pagkalipas ng 5 minuto, dinala ng receptionist si Sanjay sa isang meeting room. Nandoon na si Sam, kasama sina Philip at Jack sa tabi niya. Gumawa ng senadorya si Sam kay Sanjay na umupo. Mahigpit niyang binabantayan ang kahit pinakamaliit na galaw ni Sanjay, dahil sa kanyang mga nakaraang kaibigan, siya ang pinakamahirap na kalaban na hinarap ni Sam. Ngunit ang kanyang nakita ay nagbago ang pananaw niya. Ang katawan ni Sanjay, na puno ng kumpiyansa noong hinuli si Watt at hinarap si Sam, ay wala na. Bumagsak ang mga balikat niya, malabo ang mga mata, hindi pantay ang paghinga, at nanginginig nang makita si Sam. Naabot ni Sam ang isang conclusion, si Sanjay ay parang patay na ahas sa ngayon. Wala siyang banta, parang karne lang sa chopping block. Maaaring patayin ni Sam kahit kailan niya gusto. Nais niyang tumawa. Ang pinakamahusay na talento sa lahat ng major powers ay naging sayang na lamang. Kapansin-pansin ang pagbabagong ito. Ipinatong ni Sanjay ang Beast Pouch sa mesa at sinabi, "Ito ay regalo mula sa Beast Faction. Gusto ng Faction Head iparating na sinusubukan ng major powers na kopyahin ang iyong park at nakuha na nila ang design plans. 3 professional associations ang namamahala sa proyekto at nangunguna sa pagtatayo ng mga parke sa lahat ng imperyo. Hindi namin alam kung sino ang nagbenta ng iyong disenyo, pero nais ipaalam ng Faction Head na hindi kasali ang Beast Faction sa proyektong ito." Nagtaas ng kilay si Sam. Tinuturing na niya ang lahat ng major powers bilang kanyang kaaway dahil bahagi sila nito. Hindi niya inaasahan na ang Beast Faction, bukod sa hindi nakilahok, ay mabait na ipinaalam ito sa kanya. Maaring malaman ko ang dahilan. Nanginginig si Sanjay nang marinig ang boses ni Sam. Pumikit siya at ipinilit na kontrolin ang pagnanais na tumakas. Mahirap niyang sinabi. Bagamat kumikita ang proyekto, pakiramdam ng Faction Head na hindi etikal na gumawa ng bagay na hindi atin. At sa pakiramdam niya, ang ninakaw mula sa iyo ay hindi magtatapos ng maayos. Tumawa si Sam. Naniniwala siyang ito ang pangunahing dahilan, o marahil ang tanging dahilan. Nang maramdaman niyang tapos na ang pagpupulong, nagsalita ulit si Sanjay. May iba pa kaming kahilingan sa ngalan ng Beast Faction. Sabihin mo, gusto naming ailatag ang hangganan sa pagitan ng iyong alitan kay Sraven at sa Faction. Ayaw naming magdusa dahil sa paghihiganti mo sa kanya. Nakakatawa. Huling naaalala ko, desperado ang Faction Head niyo na iligtas siya nung papatayin ko siya. Alam namin. Iyon ang huling pagkakataon na ililigtas namin siya. Iyon ang utang ng Faction kay Sraven. Mula ngayon, hindi na kami makikialam sa pagitan ninyong dalawa. Hindi ba hypocrisy ang sinasabi ninyo? Nakialam na kayo at gusto ninyong umalis na lang. Akala ninyo ako ay alipin ninyo at makakaikot kayo kung saan ninyo gusto. Nilamon si Sanjay ng malamig na pawis habang lalong lumalamig ang boses ni Sam. Maaari tayong makipagnegosasyon tungkol sa gusto ninyong huwag kaming makialam. Tama ang sinabi nyo. Handa kaming magbayad para mapag-iwanan. Hindi kayo angkop na gumawa ng desisyon dito, kailangan kong makausap ang may autoridad. Ayaw ni Sam pag-usapan ito kay Sanjay, isang patay na ahas. Kausapin niya si Sai tungkol dito. Huminga ng malalim si Sanjay at sinabi, "May isa pang bagay. Sabi ng Faction Head, may isang tao na gustong makipagkita sa iyo at malapit siya sa ama mo. Kahit hindi by blood, parang lolo siya sa iyo. Pakiisipang makipagkita sa kanya. Sa ganitong paraan, maaari mo ring makilala ang Faction Head at makipagnegosasyon. Mahirap para sa amin gamitin ang gate ng Thunder God Temple para makarating dito." Pagkatapos, tumayo si Sanjay at nagsabi, "Aalis na ako." Hindi siya pinigilan ni Sam. Pinagmamasdan ni na Philip at Jack si Sanjay, medyo naiintriga. Hindi nila nakita ang laban sa pagitan ni Sam at Sanjay, kaya curious sila kung sino ang naglagay kay Sam sa limitasyon niya. Ngunit nadismaya sila. Wala siyang hitsura ng dati nilang inakala.
Parang mahina at natatakot sa isang bully. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Philip, litong-lito. Ngumiti ng bahagya si Sam at ipinaliwanag. Kabanata 386. Ipinaliwanag ni Sam kung ano ang kasalukuyang mental na kalagayan ni Sanjay, na nag-iwan kina Philip at Jack na lubos na nabigla. Hindi nila nakita ang laban, ngunit ngayon nagsisisi sila, anong klaseng leksyon ang itinuro ni Sam sa laban na iyon na naging ganito na ang estado ni Sanjay. Pagkatapos ipaliwanag, umalis si Sam, kailangan niyang suriin ang hayop kaagad. Pumasok siya sa kanyang silid at pinakawalan ang hayop. Pagkakita niya sa malaking puting lobo, namangha siya. Bukas ang bibig niya at halos bumulwak sa mata niya ang pagkagulat. May maliliit na pilak na kidlat na kumikislap sa paligid ng lobo. Raiju, tanong ni Sam nang may pag-aalinlangan. Akala ko hindi mo ako makikilala, hindi masama. Hindi rin ako natali sa isang payak na hayop. Nagkamalay si Sam nang marinig ang ungol ng hayop. Malamang, hindi alam ng hayop na naiintindihan niya ang wika ng mga hayop. Hindi lang alam ko ang tungkol sa iyo, alam ko rin na hindi ka dapat umiiral sa mundong ito. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Sam habang inilalapat ang kanyang kamay sa hayop. Tinitingnan niya ang konsentrasyon ng dugo ng hayop, at nang mapansin ang napakapayak at purong bloodline, labis siyang nagulat. Nagulat din ang hayop. Kilalang kilala ni Sam ang Raiju sa dalawang paraan. Una, noong pinag-aralan niya ang mga hayop sa kanyang nakaraang buhay. Isa itong hayop sa mitolohiyang Hapon, na buo mula sa kidlat at alaga ng Diyos ng kidlat na si Rajan. Ngunit hindi malinaw sa mitolohiya ang itsura ng hayop. May mga paglalarawan na parang lobo, pusa, aso, at hound. Wala talagang tiyak na depiksyon. Pagdating niya rito, natutunan niya mula sa bestiary na ang hayop ay lobo. Ang labis na ikinagulat niya, hindi dapat narito ang mga ganitong hayop sa mundong ito, sila ay kabilang sa parehong realm ni Yanwo at Mia. Nalito siya na nakatagpo niya si Mia sa Mortal Realm, at ngayon narito ang isa pang hayop, at ito ay ibinigay pa ng Beast Faction. Nagtaka siya kung mga lihim na sandata ba ang mga hayop na ito. Naniniwala siya na ang isang hukbo ng Raiju ay kayang magdulot ng kaguluhan saan man sa mundong ito. Naiintindihan mo ang wika ng hayop? Tanong ng lobo, puno ng pagkabigla. Hindi pa nasagot ang tanong ko, sagot ni Sam. Para doon, kailangan mong sagutin ang aking lolo. Ipinanganak at lumaki ako sa mundong ito, kahit na hindi ako lumabas mula sa lambak. Ang lolo mo? Oo. Hindi ba ipinaliwanag sa iyo ng taong iyon mula sa Beast Faction? Ang lolo ko ang nais kang makilala. Ang kamag-anak ng ama ko ay mga hayop. Nagulat ulit si Sam. Hindi kami magkadugo, pero ayon sa sinabi ng lolo ko, ang ama mo ay isang dakilang anak. Maraming kwento ang narinig niya. Sinabi ng lolo ko, kung gusto mong marinig, dapat mo siyang makilala. Gaano kalakas ang lolo mo? Napakalakas. Kapag bumahing siya, kalahati ng planeta ay mararanasan ang bagyo. Kaya nandito ka dahil malapit ang lolo mo sa ama ko. Hindi lang ang lolo ko, pati ang ama ko at ang nanay ko, lahat sa tribo namin ay malapit sa ama mo. Pero namatay ang ama mo bago ako ipinanganak. Kaya nais ng lolo mo akong makilala. Oo. Paano ko siya makikilala? Ang taong iyon mula sa Beast Faction ang makakapagdala sa iyo doon. Lumalim ang iniisip ni Sam, kailangan niyang pagdesisyonan kung mabuti ba ang makipagkita sa hayop na iyon. Iniisip niya kung isang patibong ito ni Sai. Ngunit ang pakiramdam niya sa sikmura ay hindi ito patibong. Simula pa lang, ayaw ni Sai makipag-away sa kanya. Ang pangunahing alalahanin ni Sam ay ang lolo na binanggit ng Raiju. Napakataas ng level ng hayop na ito. Kung ang lolo ay kagaya ng ina ni Mia o isang hayop na nakatira dito para lang sa sariling layunin, malaki ang magiging problema ni Sam. Kaya niyang manipulahin ang isip ng tao, lumikha ng takot, at pigilan ang major powers at kanilang mga pinuno. Ngunit ang hayop na kagaya ni Raiju, mataas ang level, hindi basta-basta. Kumpiyansa si Sam na kaya niyang harapin ang tatlong consummate realm cultivator sa lungsod, pero kung kailangan niyang harapin si Raiju sa parehong antas, isang hayop lang sapat na para wasakin ang lungsod. Maaaring mamatay ito sa huli, pero sa susunod na segundo, magiging karne siya sa chopping board ng mundo. Bakit natatakot siya na magalit ang hayop? Dahil hindi siya tunay na Sam. Maaaring hindi ito mapansin ng mundo, pero kung malalaman ng hayop sa hinaharap, malaki ang magiging problema niya. Mahaba pa ang kanyang daraanan para maging consummate. Higit sa lahat, nararamdaman ni Sam na mababa sa kanyang pagkatao ang gamitin ng emosyonal na attachment ng iba sa kapakinabangan. Matapos mag-isip, nagpasya siyang makipagkita sa lolo. Pero bago iyon, kailangan niyang magkaroon ng bargaining chip para subukang iligtas ang sarili. Gumawa siya ng ilang paghahanda at ilang minuto lang, nagsimula siyang i-refine ang bloodline ni Raiju.
Dapat sabihin ni Sam, ang Raiju ay may pinakapayak at pinakapurong bloodline, maliban na lang kina Yanwo at Mia. Simple lang ang proseso ng purification, kaya labis siyang nagulat. Pagkatapos ng refinement, nagbago ng bahagya ang balahibo ng hayop. Mukha na itong may kidlat na kislap, tuwid, at may maliwanag at matulis na ningning. Hindi pa pumirma si Sam ng kontrata. Sa totoo lang, hindi niya inaasam hanggang maipaliwanag at maresolba ang buong sitwasyon. Gusto niya talagang mapasama ang Raiju sa grupo niya, pero hindi pa ganito. Susubukan niyang kunin ang Raiju mismo. Pagkatapos nito, umalis si Sam para makipagkita kay Sanjay, ayaw na niyang sayangin pa ang oras. Pinadala niya si Sanjay sa pamamagitan ng returning scrolls na may mensahe na bibisita siya sa Beast Faction sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Zeke, na makakapagdala sa kanya sa Space Gate Association, gamit ang returning scroll para makarating sa Beast Faction sa normal na Space Gate. Pagdating niya sa Beast Faction, naruroon na si Sai, naghihintay. Nagpalitan lang sila ng maikling senadorias at nagtungo sa meeting room. Pag-uusapan muna natin ang usapin bago tayo makipagkita sa kanila, sabi ni Sai habang nauupo. Sige. Ano ang gusto mong iwan sa Beast Faction? Tanong ni Sam. Isang trade relationship, sagot ni Sai. Trade. Oo. Kahit habang nagsasalita tayo, ang plano kong palawakin ang negosyo ko sa ibang imperyo ay isinasagawa na, kasama na ang sa inyong imperyo. Dahil may pagkakataon na tayo, imumungkahi ko ang partnership. Paunlarin ko ang negosyo sa lahat ng imperyo sa ilalim ng Beast Faction at iaalok ko sa inyo ang 5% sa kabuuan ng venture, kapalit ng seguridad. Ang imperyo, mga autoridad, gobyerno, at lokal na tao, responsibilidad ninyo na protektahan ang negosyo ko at maglaan ng lupa. Bukod dito, magkakaroon tayo ng direktang trade agreement sa Beast Faction. Kailangan ko ng ilang Beast Cubs, at ipagpapalit ko sa inyo ang mga produkto. Hindi basta produkto, ako ang magiging personal artisan at kahit sinong miyembro ng Beast Faction ay maaaring makipag-ugnay sa akin para gumawa ng sandata. Isang sandata para sa isang hayop bawat isa. Parehong antas. Kung ayos kayo sa deal na ito, ligtas kayo. Ang kukunin ko lang ay ang ulo ng taong iyon. Ipinaliwanag ni Sam ang lahat ng sabay-sabay. Napahinto si Sai. Inasahan niyang manako siya ni Sam, pero nakikipagnegosasyon ito. Kahit na medyo pabor sa Sam ang deal, mas mabuti pa rin ito kaysa sa manako. Matagal lang siyang nag-isip bago pumayag. Sige. Nagkamayan sila at sinabi ni Sam. Makikipag-ugnayan ang mga tao ko sa inyo. Magkikita tayo sa Kali Empire para sa lahat ng meetings. May paraan ako para makarating doon, kaya mas mabuti na magpadala kayo ng representative. Ang unang meeting ay sa loob ng 2 linggo. Ipapaliwanag nila ang detalye ng construction plan. Siguraduhing walang impormasyon ang makakalusot at mas mabuting huwag ipalabas ang pangalan ko. Sabihin lang sa major powers na may sariling research results ang faction ninyo sa mga parke at ginagawa ninyo ang sarili ninyong proyekto. Natapos ang paliwanag ni Sam at tumayo, magkasama silang naglakad ni Sai patungo sa space gates at pumunta sa Central Continent. Kailangan nating lockerin, masyadong maaakit ang mga hayop, sabi ni Sai. Sige. Ngunit kinuha ni Sam si Harbinger sa susunod na sandali. Tumingin si Sai at nag-shoulder shrug si Sam. Hindi ko gusto maglakad. Kabanata 387. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sina Sam at Sai sa Tempest Valley. Inakala ni Sai na kailangan niyang maglakad ng mas mabagal dahil kay Sam, ngunit lumalabas na kabaligtaran. Bagamat hindi maabot ni Sam ang kanyang pinakamataas na bilis, kasing bilis siya ng pre-transcendent gamit ang Harbinger. Bahagya niyang naramdaman na hindi ito ang kanyang pinakamabilis na bilis. Pagdating sa Tempest Valley, iniimbak ni Sam ang Harbinger at tumayo kasama si Sai. Mas mabuti sigurong pakawalan ng hayop, sabi ni Sai. Pinakawalan ni Sam ang Raiju. Medyo nagulat si Sai sa hayop. May naramdaman siyang pagbabago, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano. Sigurado siya, may nagbago sa hayop. Kinuha niya ang puting balahibo, at nagsimula silang tatlo sa paglakad papasok sa lambak. Pagdating nila sa paligid ng central area na pinakamaraming kidlat, sinabi ni Sai. Nandito si Sam. Sa katunayan, hindi na niya kailangan magsalita. Hindi niya alam, pero nakatingin na ang higanteng Raiju sa kabila ng kidlat kay Sam simula pa nang pumasok sila sa lambak. Napakakilala ng hayop sa mukha ni Sam, ang unang tao na nakatawid sa lambak na ito at nakapasok sa core nito nang hindi namamatay, noong nascent stage pa lang siya. Nakita ng Raiju ang kabataan na lumaki at naging isang mahusay na mandirigma. Pinayagan ng Raiju na ang direktang inapo nito ay magkaroon ng beast contract. Iilan lamang ang makakagawa nito. Ang Raiju ay isang hayop na simbolo ng pride, halos kasing mayabang ng mga dragon.
Kahit sa upper realms, hindi lahat ng Diyos makakamtan ang Raiju. Maraming pagkakataon na mas pipiliin ng hayop na magpakamatay kaysa sumunod. Ngunit ang makapangyarihang hayop na ito, pinayagan ng kanyang inapo na maging kontrata ng tao. Maiintindihan ang kanilang relasyon. Tanging si Sai lamang ang nakasaksi sa relasyon na ito. Hindi niya alam kung bakit iniwan ng ama ni Sam ang Raiju sa lambak bago ang laban. Ngunit kung magkasama sila, hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng Beast Faction pagkatapos ng araw na iyon. Sam, sobrang kamukha mo niya. Narinig ni Sam ang tinig ng luma at nagulat. Hindi niya inasahan na marunong magsalita ang hayop. Huwag kang magulat. Malapit ang relasyon ko sa ama mo. Napakagaling niyang tao na kinaiinggitan siya ng langit at kinuha siya ng maaga. Hindi alam ni Sam kung paano sisigot. Tumingin siya kay Sai at sinabi, pwede ka bang maghintay sa labas? May sasabihin siya sa hayop, ngunit hindi niya kayang sabihin habang nandoon si Sai. Tumango si Sai at handang umalis. Inasahan na niya ito, ngunit inakala niyang ang hayop ang hihiling sa kanya na umalis. Habang nakatingin si Sam sa unti-unting nawawala si Sai, naamoy ng luma na hayop ang isang bagay at namutla ang mukha nito. Pag-alis ni Sai, hinarap na ni Sam ang hayop at sinabi nito. May amoy ka na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Ngumiti si Sam. Tama ang kanyang hinala, hindi mula sa mundong ito ang hayop, galing ito sa upper realms. Ang amoy na tinutukoy ng hayop ay ng Yanwo at iba pa. Ngayon lang tiningnan ng luma na hayop ang kanyang inapo at nagulat. Bakit naging purong-puro ang kanyang bloodline? Ano ang ginawa mo? Bloodline refinement, sagot ni Sam, unang sinabi niya sa hayop. Hindi posible. Wala namang bloodline refinement sa mundong ito. Isa itong high-level technique. Tama ka. Wala ngang bloodline refinement sa mundong ito, at ganito rin. Pagkatapos ay pinalabas niya sina Yanwo, Sky, Mia, Shadow Mouse, at kasunod ang Golden Ape. Nagulat ang luma na hayop. Hindi niya inasahan na makikita niya ang mga hayop na ito sa mortal plane, dapat ay sa upper layers lang sila naglalakad. Paano? Tanong ng hayop na may pagkabigla. Huminga ng malalim si Sam at sinabi. Hindi ako anak niya. Nagulat ang mga hayop. Ano ang ibig mong sabihin? Ramdam ko ang kanyang bloodline. Anak mo siya. Humigpit ang labi ni Sam at nagpa siya na magsabi ng totoo. Ayaw niyang magkaroon ng kaaway na ganito kalakas. Alam niya ang sariling limitasyon. Sa kanyang pagmamasid, nakikita niya ang higit pa sa nakikita ng iba. Kung tama ang hinala niya, nakulong o naipit ang hayop. Ang patuloy na kidlat ay isang paraan ng suprisayon. Ngunit habang pinipinipigil nito, nakakatulong din ito sa paglago ng hayop at umaasa sa enerhiya ng kidlat. Hindi niya alam kung makakagalaw ang hayop palabas ng lambak. Ngunit kung makagalaw man, susundan ng kidlat. Bago pa umatake ang hayop, kalahati ng imperyo ay mawawasak dahil sa kidlat. Ang katawan na ito ay sa totoong Sam. Ngunit siya ay namatay 5 taon na ang nakalipas. Ako, ibig sabihin ng kaluluwa ko, ay hindi kabilang sa mundong ito. Isang nilalang na nagngangalang Ling Tian ang kumuha ng kaluluwa ko pagkatapos ng kamatayan ko at inilagay sa katawan na ito. Pinagsama ko ang mga alaala ni Sam at ipinagpatuloy ang kanyang buhay bilang Sam. Ang mga natutunan ko ay mula sa kaalamang ibinigay ng nilalang, kabilang ang bloodline refinement. Sa kasalukuyan, ako si Sam, at siya ay nasa loob ko. Tahimik ang hayop. Hindi lang iyon, may iba pang mga hayop na nakikinig. Rages ang lahat. Sa simula, masaya sila. Ngunit pagkatapos ng sinabi ni Sam, nakasimangot ang lahat. Mayroon kang bihirang hayop na may mahusay na bloodline at kayang gawing perpekto ang bloodline. Lahat ng pagkakataon ay nasa iyo para makuha ang hayop. Bakit mo pa ipinaliwanag? Kita ko may espesyal kayong kontrata ng hayop. Maaari kang makipagkontrata at mabuhay sa buhay mo. Nag-isip si Sam at nagpa siya na magsabi ng totoo. Ayokong gumawa ng kaaway sa Raiju. Sobra na ang problema ko. May mas makapangyarihang kaaway ako, at marami sila. Nabubuhay ako araw-araw sa ilalim ng presyon. Huminto sandali. Mabababa sa akin ang gamitin ang pamilya ng iba para sa kapakinabangan. Kailangan ko ang hayop, hindi bilang alaga o sakay. Kailangan ko siya bilang kaibigan. Isang kasama na maaari kong sandalan. Para doon, tiwala ang pangunahing pundasyon. Ano ang silbi ng pagsisinungaling at pamumuhay? Hindi ko kayang magpanggap na Sam na hindi ako sa loob ng ilang araw. Huminga ng malalim si Sam. Iyon ang dahilan kung bakit siya dumating. Pakiramdam niya ay hindi niya karapat-dapat ang Raiju, at nais niyang isauli ito. Ngunit pagkatapos niyang marinig na nagsalita ang hayop, nawala ang lahat ng pag-asa niya. Handa na siyang isauli, ngunit may sinabi pa ang Raiju. Paano ka sigurado na hindi ka si Sam? Naguluhan si Sam. Sigurado siya dahil naaalala niya ang nakaraan sa dating mundo, ang kamatayan doon, at ang kasunod na mga pangyayari.
Nag-ungol ang hayop, halos parang tawa. Ang pagpapadala ng kaluluwa ay hindi kasing dali ng inaakala mo. Akala mo ba tatanggapin ng mga patakaran ng mundong ito ang kaluluwang galing sa ibang mundo? Kahit ang isang nilalang ay hindi basta-basta makakakontrol dito. Hindi ka pa sa antas na iyon. Tungkol sa iniisip mo, oo, hindi ka ganap na mula sa mundong ito. Ngunit ang mga alaala mo ay mula sa natitirang kaluluwa ng ng mundong ito. Hindi lang basta napunta rito. Ang nilalang na nagdala sa iyo dito ay hindi basta inilagay ang kaluluwa mo sa katawan. Pinaghiwa-hiwalay niya ang kaluluwa ng mundong ito at inalis mula sa samsara. Ang mga pirasong iyon ay pinagsama sa kaluluwa mo na pilit na dinala sa mundong ito. Ibig sabihin, ikaw ay ng mundong ito, at ikaw rin ang sarili mong tao. Hindi kayo hiwalay na tao. Bakit nang ibabaw ang personalidad mo mula sa nakaraang mundo? Ito ay anyo ng pagtanggap. May hangarin si Sam na hindi niya naabot noon, kaya kinuha niya iyon sa iyo at nawala. Kaya, huwag mo nang sabihin na hindi ka si Sam. Ikaw ay si Sam, pero hindi na siya ang dati. Iyon lang. Kabanata 388. Nanlambot si Sam sa lugar pagkatapos niyang marinig ang sinabi nila. Marami na siyang beses na pinag-isipan kung sino siya. Nakatira siya sa katawan ng Sam ng mundong ito, ngunit hindi niya inakala na parehong tao sila. Ang Sam ng mundong ito ay isang mahusay na tailor, ngunit mahina bilang tao, hindi sa pisikal, kundi sa mental. Simula pagkabata, hindi siya nakipaglaban para sa kahit ano. Nabuhay lang siya para mabuhay. Dahil siya'y ulila, nalulunod siya sa awa sa sarili. Ngunit si Sam sa kabilang mundo ay kabaligtaran. Ulila rin siya, ngunit paulit-ulit na pinahirapan. Pagkalipas ng ilang panahon, huminto siya sa pagiging laging naaawa sa sarili. Naunawaan niya na ang kawalan ng magulang ay nangangahulugang kawalan ng limitasyon, maaari siyang maging kung ano ang gusto niya. Pagsapit ng kanyang 15 taong gulang, napatay niya na ang higit sa 100 tao. Naging beast mercenary at pinakamahusay na assassin sa organisasyon noong panahong iyon. Dahil dito, nahirapan siyang tanggapin ang bagong pagkakakilanlan sa mundong ito. Kaya iniwan niya ang Lover Rock Village bago mapansin ng iba ang mga pagbabago sa kanya. Hindi niya man lang nagawang magpaalam kina Michael at Robert. Pag-alis niya sa lungsod, tuluyan niyang pinutol ang ugnayan sa dating pagkakakilanlan, hanggang sa pumasok sa eksena ang mga tao mula sa Beast Faction na may alam sa kanyang nakaraang buhay. Kahit ang kasalukuyang estado ni Sraven ay dahil sinubukan niyang patayin si Sam, hindi bilang paghihiganti sa pagkakaroon ng ulilang Sam. Ngunit ngayon, sa sinabi ng luma na hayop, pakiramdam niya ay parang naalis na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang pasanin ay para sa lumang Sam. Ngunit ngayon na tinanggap niya ang pagkakakilanlan na ito, pakiramdam niya ay hindi na ito pasanin. Ang ama ng lumang Sam ay ama na rin ng bagong Sam. Kaya si Sraven ang nagpalit sa kanya na ulila at kailangan niyang maghiganti. Ano ang pinakamainam na paghihiganti kundi gawing ulila rin si Sraven? Naisip ni Sam, tama ang ideya na iyon. Salamat, sabi ni Sam sa hayop. Naghalakak ang hayop at tumingin kay Sam. May nais kang makilala, sabi ng luma na hayop, at biglang yumanig ang buong lambak. Ang mga kidlat na bumabagsak sa hayop ay bahagyang hamupa at nakita ni Sam ang buong silhwete ng hayop. Kasing laki ito ng bundok. May butas sa loob ng lambak kung saan lumabas ang maraming hayop. Higit sa 10 sa kanila ay nasa consummate realm. Napakahirap para kay Sam na hindi maipit sa kanyang nakita. Sa lahat ng hayop, ang una ay mas malakas at mas malaki. May pilat sa mukha nito. Lahat ng hayop ay 30 hanggang 40 na beses na mas malaki kaysa sa karaniwang lobo, ngunit sa harap ng higanteng hayop na kitang-kita mula sa kilometro ang layo, maliit lang sila. Lumapit ang hayop na may pilat at tumingin kay Sam ng malapitan. Ramdam ni Sam ang hininga ng lobo sa kanyang mukha. Maingat na tiningnan ng hayop si Sam, may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Hinaplos nito ang mukha ni Sam at tumalikod patungo sa hayop na dinala niya. Anak, alagaan mo siya ng mabuti. Para siyang kapatid mo. Tumingin si Sam sa kanila at hindi alam ang sasabihin. Hindi alam ng mga hayop na nauunawaan ni Sam ang wika nila. Inilagay ni Sam ang kamay sa hayop at ngumiti. Salamat. Medyo nagulat ang hayop. Nauunawaan niya ang wika ng hayop. Sabi ng anak sa ama, at hinaplos ng ama ang ulo ni Sam ng may pagmamahal. Umiikot na lang ang eksena sa lahat ng hayop. Napansin ni Sam na halos umiyak ang lahat ng hayop. Pakiramdam niya ay kakaiba, ngunit may damdaming hindi pa niya naramdaman ang bumabalot sa kanyang puso. Napaiyak rin si Sam. Tiningnan siya ng Raijo na may pilat at sinabi, kung may problema ka, hanapin mo lang ang paraan papunta rito. Iyon lang ang kailangan mo at maaayos ang lahat. Hawal 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 hawal. Lahat ng hayop ay umihingal sa langit. Ang ibig sabihin ng kanilang hiyawan ay sumasang-ayon sila sa kanyang sinabi.
Pagkatapos, pumasok sila sa butas at umupo ang luma na hayop. Lumaki sila kasama ng iyong ama. Matagal na silang magkasama. Ginawa ng iyong ama ang lugar na ito bilang kanyang training ground. Walang sino man sa buong mundo ang manggahas na tuklasin ang Central Continent gaya ng ginawa niya. Ang may pilat ay ang panganay kong anak. Malapit sila sa isa't isa. Ang isa na ipinadala ko sa iyo ay anak niya. Magiging mahusay kayong kasama. Nagpatuloy sa pagsasalaysay ang luma na hayop. Noong araw na iyon, narinig ni Sam ang marami tungkol sa kanyang ama, kung paano siya noong kabataan, gaano siya kalakas, gaano siya katapang, gaano siya katalino. Ipinaliwanag ng luma na hayop ang lahat, maliban kung paano dumating ang kanyang ama at paano nagsimula ang pagkakaibigan. Hindi rin ito tinanong ni Sam. Matapos iyon, tinanong ni Sam, "Bakit ka nakulong dito?" Tumingin ang luma na hayop at medyo nagulat. Hindi sinabi ng hayop na nakulong siya, ngunit napansin ito ni Sam. "Paano mo nalaman?" "Nagbasa ako sa aking libreng oras. Ayon sa nalalaman ko, ang isang hayop na marunong magsalita ay hindi kayang tiisin ang mundong ito. Sa katunayan, kahit sino na mas malakas sa consummate realm ay sobra na sa lugar na ito, at sobrang manipis ng spiritual energy para makapag-cultivate. Isang nilalang tulad mo, hindi mahirap hulaan. Nakita ko rin ang kalansay ng variant Hydra sa planetang ito. Si Mia ang kanyang anak. Hinulaan ko lang. Tunay kang mapanuri. Talagang ang nakulong ako. Hindi lang ako, pati ang 10 dumating upang makita ka ay nakulong rin dito. Hindi kami kabilang sa mundong ito. Ako at ang aking partner ay pinalaya sa mundong ito nang siya'y magbuntis. Ang spiritual energy na kailangan ko ay mula sa kidlat. Hindi lang ito suprisayon kundi isang anyo ng nutrisyon. Hindi handang umalis ang aking mga anak. Mahaba ang kwento, sasabihin ko sa iyo pagdating ng panahon. Nag-usap ng matagal sina Sam at ang hayop. Naninilaw siya sa butas at nagbahagi ng pagkain sa natitirang tribo. Namangha siya nang makapasok sa butas. Ang butas ay patungo sa isang underground palace. Maraming kuweba, bawat isa ay tinitirhan ng rages. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa harap ng pinakamalakas na puwersa sa planeta, at sa pagkakataong ito, kaagapay niya ang puwersang iyon. Nais ni Sam na ipagawa ng Space Gate Association ang isang space gate malapit sa lugar na ito, ngunit naiisip niya na maaapektuhan ito ng kidlat. Ang kidlat ay nagpapalito sa natitirang spiritual energy. Ang lugar na ito ay angkop lang sa mga lightning element cultivators, pero dapat mahusay sila sa pisikal na teknika at may malakas na katawan. Kung hindi, masusunog sila. Kaya walang sino man mula sa major powers ang pumupunta rito. Nais ni Sam na yakapin ang luma na hayop bago umalis, ngunit kahit gamit ang kanyang light elemental fusion, hindi niya kakayanin ang lakas ng kidlat. Maaabot nito ang kanyang spiritual core. Panahon na para umalis. Sinimulan ni Sam ang pag-uwi sa madaling araw at doon lamang niya naalala na naghihintay si Sai. Naglakad sila pabalik kasama ang batang Raiju. Nasa rehiyon na sila kung saan bihira ang kidlat. Maraming bato na may metallic sheen. Napansin ni Sam na kakaiba ang reaksyon ng kidlat sa mga batong iyon. Lumapit siya sa bato at inilagay ang kamay. Pagkatapos ng ilang obserbasyon, kumuha siya ng metal na may mataas na iron content, at dumikit ito sa bato. Ngumiti si Sam. Ito ay isang natural na permanent magnet. Noong nakuha niya ang Raiju, plano na niyang gumawa ng artificial permanent magnet para maglaro sa kuryente. Pero ngayon, hindi na kailangan. Maraming permanent magnet sa lugar na ito, marahil dahil sa mga batong may mataas na metal na tinatamaan ng kidlat. Sinimulang kolektahin ni Sam ang mga bato sa kanyang imbakan, at may naiwan na malaking butas sa lambak. Pagkatapos, nilinggan niya ang lambak na may malaking ngiti. Ipinadala niya si Raiju pabalik sa Divine Dimension upang manatili kasama ang iba pang hayop. Si Sai, na naghihintay sa kanila, ay tumingin sa ngiti ni Sam at nakaramdam ng komplikadong damdamin. Alam niya kung anong puwersa ang itinatago ng lambak na ito, dapat pag-isipan ng mga major powers at associations bago gumawa ng kahit ano. Kung hindi, magiging malaking problema ito. Alam niya kung gaano kalakas ang isang Raiju. At may hukbo ng mga ito sa lambak na handang sundin ang utos ni Sam. Kabanata 389. Bumalik si Sam sa lungsod. Halata ang kanyang pagmamadali. Napakaraming kailangang gawin, at ang isang linggong deadline ay magtatapos na bukas. Mas magiging abala ang lahat. Ngunit pakiramdam niya, hindi na gaanong mabigat ang pressure sa kanyang utak kumpara dati. Ang tanging pressure ay galing sa pag-iisip kung paano matatapos ang mga gawain, hindi sa mga dagdag na isipin tulad ng mga kahihinatnan at aksyon. Hindi pa niya hinalo ang mga bato. Ang una niyang gagawin ay ang breakthrough patungo sa nascent stage. Ngunit bago iyon, oras muna para sa daily dose ni Ironman. Pagkatapos nito, bumalik siya at nakamit ang breakthrough sa nascent stage.
Ang nascent stage ay isang espesyal na yugto ng cultivation. Ito ang nagtatakda ng maraming bagay para sa isang cultivator at ng lakas ng kanyang pundasyon. Para sa mga mage, dito nagtatakda ang spell time. Para sa mga warrior, dito nagtatakda ang pisikal na kakayahan. Para sa warrior mage, parehong aspeto ang nakasalalay dito. Dito rin nagaganap ang reformation ng spiritual core, at iba-iba ito sa bawat tao. Sa yugtong ito, muling binabago ang spiritual core ng isang tao ng 9 na beses, at bawat reformation ay kumakatawan sa isang substage ng nascent stage. Nang maabot ni Sam ang breakthrough, may lumitaw na maliit na bola ng silver lightning sa loob ng kanyang spiritual core. Ngunit hindi pa siya nakapag-explore ng husto nang makita niya ang bahagyang kumikislap na Divine Dimension Crystal, at napangisi siya. Nang involuntary niyang ipadama ang kanyang spiritual sense sa dimension, napansin niya ang pagbabago sa tower. Ngayon, kayanan niyang makita ang ikatlong palapag. Agad siyang pumasok at tinignan ang ikatlong palapag. Ngunit nang makarating siya roon, napangisi siya. May malaking mesa sa gitna ng kwarto, sapat ang laki para maging boardroom table, at may kumikinang na crystal surface. Habang lumalapit si Sam upang silipin, may narinig siyang tinig mula sa gilid. "Hello, Sam." Lumitaw ang silhouette ni Ling Tian sa ibabaw ng crystal table. Nabigla si Sam. Hindi niya inasahan na makikilala niya muli ang will ni Ling Tian, ngunit may alaala sa kanyang isip na tila nagpahiwatig na mangyayari ito. Nagpatuloy ang tinig ni Ling Tian. "Dahil nabuksan mo ang kwartong ito, ikaw ay isang nascent stage cultivator na. Congratulations sa breakthrough. Narito ako upang sabihin sa iyo ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa iyong pag-iral sa mundong ito." Napangisi si Sam. Labis niyang gustong malaman ito, at sigurado siyang hindi alam ni Ling Tian kung gaano niya ito kagusto. Nagpatuloy ang tinig. "Hindi ka lamang ang nakatanggap ng pangalawang pagkakataon sa mundong ito, at hindi rin ako ang nagbigay ng lahat ng second chances. May 12 sa kanila, at kung tama ako, dapat nakadalo ka na sa isa sa Palace of Inheritances. 12 Diyos ang nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa 12 tao. Bawat Diyos ay magpapadala ng Palace of Inheritances bawat 3 taon, kadalasan naglalaman ito ng battle techniques, rewards, at treasures para sa kanilang mga kandidato. Ang aking Palace of Inheritance ang ika-6, at kailangan mong siguraduhin na pupunta ka roon. Sa iba, tiwala ako sa iyong kakayahan. Ngayon, tungkol sa ibang kandidato, hanggang ngayon, kung nakatagpo mo sila, madali mo silang tatalunan. Iyon ang dahilan kung bakit pinili kita. May sapat kang talino upang maging malakas kahit sa pinakamahinang estado mo. Ngunit magbabago ito ngayon. Ang bawat cultivation technique na immortal grade o mas mataas ay magpapakita lamang ng tunay na epekto matapos makamit ang nascent stage. Magkakaroon ng matinding pagbabago sa mga kandidato. Ngunit sigurado akong kaya mo itong hawakan. Dagdag pa, mayroon din silang natanggap na mga regalo. Tulad ng nakuha mo ang Divine Dimension na puno ng impormasyon, nakatanggap din sila ng kahalintulad na halaga. Ngunit iba ito sa iyo. Ang regalo nila ay para sa pangmatagalang pakinabang, at nagkataon, pinili nila ibigay sa iyo ang Dimension Crosser. Ito ay isang device na nagbibigay daan sa kanila na makalipat sa upper realms mula sa kasalukuyang realm at magbukas ng pagkakataon para sa travel sa iba't ibang upper realms. Magagamit nila ito kapag naabot nila ang tiyak na cultivation stages. Kumuha sila nito dahil hindi sila nagtitiwala na ang kanilang disciples ay makakaabot sa upper realms ng walang Dimension Crosser. Nakipagkasundo ako sa kanila at hindi ipinadala ang Dimension Crosser sa iyo, sa halip ay ipinadala ko ang Divine Dimension, si Yanwo, at lahat ng impormasyon sa loob nito. May buong tiwala ako sa iyo na makahanap ng sariling paraan sa pag-cross ng dimensions. Bakit kailangan ito? Kailangan mong umakyat sa upper realm sa tamang oras. Ang ikatlong Palace of Inheritance ay hindi gaganapin sa parehong realm mo ngayon. Kailangan mong maabot ang susunod na realm. Lumabas ang holographic box sa tabi ng silhouette ni Ling Tian. Napansin ni Sam ito at napangisi. Kinuha niya ang box na nakuha niya mula sa Van family. Nagpatuloy ang tinig. May 6 na kahon tulad nito sa mundo, at mabubuksan lamang ng lubos kapag sama-sama na ang 6. Kolektahin ang lahat at ito ang magpapakita ng daan. Iwasan ang ibang kandidato at huwag pumatay kung maaari. Good luck. Nawala ang silhouette, at napangisi si Sam. Marami siyang natutunan, ngunit karamihan ay mga bagay na nauna na niyang nahulaan. Pagkatapos, lumapit siya at inilagay ang kamay sa mesa. May bagong impormasyon siyang natanggap, at nabigla siya sa gamit ng mesa. Sayang lang, wala siyang magagawa sa oras na iyon. Paglabas niya, sinuri niya ang kanyang katawan, spiritual core, at iba pa. Nasa sabik si Sam sa potensyal ng elementong ito, ngunit kailangan munang tapusin ang kasalukuyang proyekto.
Isa rito ay ang paggawa ng bagong kagamitan at disenyo para sa unang Popat. Pareho na sa huling yugto ng paggawa. Pagkatapos nito, planong simulan ni Sam ang susunod na research project, energy source. Gusto niyang gumawa ng bagong uri ng energy source para gumana ang Popat. Ang kasalukuyang napili ay energy cell. Pinaka-feasible at may magandang negosyo. Maari lamang niyang ibenta ang energy cells, pero mahirap panatilihin ang produksyon. Siya lang ang makakagawa nito. Kailangan niyang manatili ng halos 1 taon sa Divine Dimension, at utok lang sa paggawa ng energy cells upang magkaroon ng limited edition sa buong Empire. Kung hindi, masasayang lang ang oras. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Isinasaalang-alang niya ang fusion, pero hindi nuclear, spiritual energy particles ang plano. Ngunit kailangan muna ipagpaliban. Kailangan niyang mag-overtime. At sa ngayon, kailangan niyang ayusin muna ang mga kasalukuyang problema. Pagkatapos ay dahan-dahang sinimulan ni Sam ang produksyon ng makina. Kinabukasan ay malaking araw para kay Sam. Hindi dahil sa gawain, kundi maraming tao ang pipiliin ng panig, at ang mga sasama sa kanya ay mananatili, ang iba ay mamamatay o liliban sa lungsod. Sinimulan niyang ihanda ang interrogation, unang hakbang sa kanyang paghihiganti sa associations, simula sa dating tower heads. Kabanata 370. Kinabukasan, ang unang bumisita kay Sam ay ang architect-artisan na nakilala niya dati. Hindi masyadong nag-usap ang dalawa, ang sinabi lang ng bisita ay isang pangungusap. Sama-sama ako sa iyo. Ngumiti si Sam. Ang architect ay hindi suot ang artisan uniform o ang badge na karaniwan niyang isinusuot. Tila pinag-isipan niya ang lahat ng mabuti. Mula ngayon, huwag mong tawaging artisan ang sarili mo. Isa lang itong pamagat na ipinataw sa iyo. Ang arkitektura at konstruksyon ay mga sining na hiwalay, hindi kailangan ay kategorya sa ibang pangalan. Mula ngayon, tatawagan ka bilang architect ng aking organisasyon. Maligayang pagdating, Architect Austin. Inabot ni Sam ang kamay niya at nagkamayan sila. Pagkatapos, sinabi ni Sam, may mga bagay akong kailangang ayusin. Ipapaalam sa iyo ang iyong tungkulin at karapatan paglipas ng 1 linggo. Hanggang doon, pakiputol muna ang pakikipag-ugnayan sa iba. Kung kailangan mo ng tulong para maibsan ang anumang pressure na nararanasan mo, maaari mong ipaliwanag ang detalye kay Philip, siya ang bahala. Pinauwi niya ang architect matapos ang paalala. Ganito ang takbo ng araw na iyon, maraming tao ang sumali sa organisasyon ni Sam at nagbitiw sa kanilang tungkulin sa mga associations. Napansin ng dating tower heads na may kakaiba, dahil maraming empleyado ang hindi dumaan sa kanila noong araw na iyon. Sanay silang maraming empleyado ng association ang nag-uulat sa kanila araw-araw, ngunit ngayong araw, kakaiba ang pakiramdam. Hindi nila alam na minomonitor ang kanilang mga kilos. Kahit ang kanilang mga asawa ay hindi nila maaaring hawakan ng hindi nalalaman ni Sam. Habang abala si Sam, hindi rin maluwag ang kanyang mga kaibigan. Si Philip ang nag-aasikaso sa pangkalahatang supervision at seguridad ng lungsod, pati na rin sa mga bagong appointed na tao. Puno ng tao ang lungsod dahil sa recruitment notice. Siya rin ang nagbabantay sa selection, at nagsimula na ito ngayong araw. Iniwan ni Sam ang kabuoang pamamahala kay Philip, at bagamat abala, mahusay naman itong nakayanan. Sa assessment, simple lang ang sistema. Hindi kailangan ni Sam ang talentadong tao mula sa mga bagong recruits. Oo, tatanggap siya ng talento, ngunit hindi ito ang pangunahing target. Ang mga target niya ay mga taong may kasanayan at kakayahan, kahit ano pa ito, luto, carpentry, at pati masus ay pwedeng mag-assessment. Dumagsa ang mga tao. Ang paghahanap ng mga hurado ang pinakamasakit sa ulo. Ibinigay ni Sam ang requirements ng recruitment at wala ng iba. Sa kabutihang palad, matalino si Philip at ginamit ang mga bagong sumali na dati nang nagtrabaho sa associations bilang hurado, hindi sila tumanggi. Binigyan ni Philip ang grading standards. Sa cooking, si Maki ang bahala. Sa inscriptions at formations, mararanasan ng mga kandidato ang bangungot dahil si Sir Ona ang hurado at mahigpit siya. Hinahanap nila ang uniqueness at individuality. Hindi kailangan ni Sam ng sobrang orthodox na practitioner. Ang sining at craft sa mundong ito ay stagnated dahil sa mga traditionalist. Si Sam ang magbabago nito. Sa lahat ng ito, si Jack ang may pinakamahirap na tungkulin, pag-aalaga sa mga ulila. Hindi niya alam paano ito hinarap ni Watt, ngunit maingay ang mga bata. Para sa marami, ito ang unang pagkakataong kumain ng maayos, ngunit ngayon, nakatira sila sa luxury hotels at may handog na feast sa bawat pagkain. Pasasalamat ang naramdaman ng mga bata. Iba't ibang edad, at nasasanay na sila. Ngunit para kay Jack, na mahilig sa katahimikan, isang bangungot ang trabaho. May ilang self-proclaimed big shots mula sa nascent realm na nagreklamo tungkol sa hotel accommodations.
Sa una, manahimik sila, ngunit hindi nila nagustuhan na ang mga naninirahan ay mga ulila, para sa kanila, nakalalait na tumira sa parehong lugar. Ang customer service ng organisasyon ni Sam ay palaging maganda. Laging pinaparamdam sa customer ang superiority, lalo sa hotel business. Nakalimutan nilang sino ang kanilang kausap. Nagalit si Jack. Kahit na frustrado, bata pa rin ang mga ito. Mga hotel at lungsod ang naaktuhan, agad niyang iniutos na paalisin ang mga tao, hindi lang sa hotel, kundi sa lungsod mismo. Nagulo ang buong lungsod. Habang abala si Sam sa bagong recruits, dumating ang ikalimang delivery mula sa 6 major powers. Karamihan ngayon ay herbs, pati mula sa Space Gate Association. Parang pinakamalakas na tao sa mundo si Sam. Pinahinto niya muna ang production at design, at nagsimula sa paggawa ng pills. Ito ang unang pagkakataong gagawa siya ng pills. Dati, potions at powders lang ang ginawa niya. Hindi niya gusto ang pills dahil sobrang processed ang herbs at maraming essence ang nasasayang. Ang mga pills na hawak niya ay mula sa mga pinatay na biktima, laging may stock. Ngunit ngayon, kailangan niyang gumawa ng pill of servitude. Isa itong high-level pill, pwedeng gamitin sa consummate level. Ang pills para kontrolin ang level ng cultivator ay iba dahil sa ingredients o procedure. Hindi sapat ang kanyang cultivation sa paggawa ng pills, hindi pa matindi ang apoy niya. Solusyon, methane peelers. Ginamit niya ang parehong peelers na ginamit niya sa pagpatay sa Emperor of Orion, at inilagay ang cauldron sa gitna. Hindi na niya kailangan direktang apoy. Kahit mas kontrolado kung gagamitin ang apoy, pwede rin sa pamamagitan ng mga peelers. At dito nagsimula ang kanyang adventure sa pill manufacturing. Hindi agad niya sinubukan ang servitude pill, nagsimula muna sa basic healing pills. Habang nasa second floor ng tower, abala si Ape sa tabi. Iniayos nito ang mga herbs mula sa Major Powers at Space Gate Association, hinahanap ang pinaka-fresh para sa garden. Habang abala sa lungsod at mga paghahanda, abala rin ang Major Powers sa construction. Kahit maraming problema sa bansa, nag-umpisa na ang construction ng parks. Ang mga architect-artisans mula sa Artisan Association ay lumipat sa iba't ibang bansa kasama ang blueprints. Excited ang major powerheads. Naiinis sila kay Sam dahil hindi niya pinapakita ang takot at respeto. Alam nila, kahit hindi invincible ang lungsod ni Sam, ang unang makakialam ay mamamatay. Kaya hindi nila magawa. Ngunit ngayon, ang construction ng park ay tila insulto sa kanilang ego. Naniniwala sila na nagnanakaw si Sam sa kanyang plano at pinapeke ang kanyang gawa. Akala nila, hindi alam ni Sam, ngunit kung alam niya, pwede siyang maghabol sa kanila. Naghihintay lang sila na makuha siya sa labas ng lungsod. Kung magawa nila iyon, parang patay na si Sam. Ngunit hindi nila alam, hindi smooth ang construction process. Sa isang empire na nauna nang nagsimula, bumagsak agad ang foundation pagkakatapos gawin, at wala silang ideya kung bakit.